Mga bata, lahat ay magsitayo para sa ating panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guide, to rule and guard. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga mga bata. Kumusta naman kayo? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, para sa ating pagtala ng lipan sa klase, maaari lamang itaas ang kamay kung nawawala ang inyong katabi. Mahusay sapagkat walang nagliban sa araw na ito. Bago tayo tumungo sa ating panibagong aralin ngayong araw, atin munang balikan ang ating tinalakay kahapon. Ano nga ang ating pinag-aralan kahapon? Yes, John Mark? Mahusay, John Mark. Tama ang iyong kasagutan. Ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa equivalent fraction. Ngayon naman, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magsitayo ang lahat at tayo ay may babasahing tula. Points and lines. Points and lines. Points and lines. That's how it starts. That's how it starts. Making all the figures using point and lines. Maaari ba nating ulitin? Points and lines. Points and lines. That's how it starts. That's how it starts. Making all the figures using point and lines. Palakpakan nyo nga ang sarili sapagkat mahusay kayong bumasa. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tula. Tungkol saan ba ang inyong binasang tula? Tama, points and lines. Base sa tula, saan daw nagsimula ang lahat ng hugis? Tama, sa points and lines. Ngayong araw, ang ating tatalakayin ay tungkol sa points and lines. Ang point ay kumakatawan sa tuldok o dot na marka sa tiyak na lokasyon at ito ay maaaring pangalanan ng letra. Halimbawa, point A, point B, point C. Kahit anong letra ay maaaring gamitin sa pagbibigay ng pangalan sa isang point. Bigyan natin ng isang halimbawa sa isang parehaba. Maaari natin bigyang pangalan ang bawat points. Ilang points ang nakikita nyo sa paharebang ito? Tama, merong 4 na points. Ngayon naman ay ating alamin kung ano nga ba ang line, line segment at ray. Una nating talakayin ang tinatawag na line o linya. Ano nga ba ang line? Ang line o linya ay binubuo ng 2 o higit pa na points. Ito ay may arrowhead sa magkabilang dulo na ibig sabihin ay humahaba ng walang katapusan. Para namang bigyang pangalan ang linya, maaari nating kuhain ang pangalan ng bawat points. Halimbawa, point A at point B. Pwede nating tawaging line AB, pwede rin pabaliktad na line BA. Maaari din isulat sa simbolo na maaari ba natin masukat ang linya? Tama, hindi. Tandaan na ang line o linya ay humahaba ng walang katapusan dahil sa arrowhead. Meron din namang linya na hindi maaring humaba pa at ito ang tinatawag nating line segment. Ang line segment naman ay may 2 endpoint sa magkabilang dulo. Sa bawat line segment ay may pangalan sa bawat endpoint. Pangalanan natin ang endpoint ng point A at point B. Kaya tatawagin natin itong line segment AB o line segment BA pag ating binaliktad. Kung isusulat naman natin ang simbolo ay ganito. Hindi kagaya ng line o linya, ang line segment ay maaari nating masukat sapagkat ito ay hindi na humahaba pa. Ngayon naman ay ating talakayin ang ray. Ano nga ba ang ray? Ang ray ay subset o parte ng linya na may isang endpoint at isang arrowhead. Kung ang line at line segment ay pwede nating baliktarin ang basa ng letra sa bawat point, ang ray naman ay hindi maaari sapagkat ang basa dito ay laging nagsisimula sa endpoint. Pangalanan natin ang endpoint ng point X at point Y naman sa arrowhead. Ang ray na ito ay may pangalang ray XY. Pag isusulat naman sa simbolo ay ganito. Kagaya ng line,
hindi rin natin masusukat ang haba ng isang ray sapagkat meron itong arrowhead na ibig sabihin ay tama, humahaba pa ng walang katapusan. Mahusay. Ngayon mga bata, kung talagang nakinig ang lahat, magkakaroon tayo ng isang gawain. Ating sagutan ang nasa pisara. Tingnan ang figure at isulat ang sagot sa patlang. Itaas lamang ang kamay ng gustong sumagot at pumunta sa unahan. Magagaling, tama ang inyong mga kasagutan. Bago tayo tumako sa ating ibang gawain, tingnan ko nga kung may nakakatanda pa sa mga ni-discuss ni Sir ngayong araw. Ano nga ulit pag sinabing kumakatawan sa tuldok o dot? Tama, mahusay. Ang point ay kumakatawan sa tuldok o dot na marka sa tiyak na lokasyon at ito ay maaring pangalanan ng letra. May iba pa akong hinandang katanungan pero upang mas madali natin itong masagutan, tingnan ang mga simbolo na ito. Ang line ay may dalawang arrowhead sa magkabilang dulo na ibig sabihin ay, ikaw nga dyan Michael? Magaling, tama, humahaba pa ng walang katapusan. At ang line segment naman ay may dalawang blank sa magkabilang dulo kaya ito ay hindi na humahaba pa. Yes, John Mark? Magaling, tama ang iyong kasagutan. Meron itong dalawang endpoint sa magkabilang dulo. Ito naman ay may isang endpoint at isang arrowhead. Ano ang tawag dito? Sige nga, Jana, ano ang iyong kasagutan? Tama, wastong iyong kasagutan. Ito ay tinatawag na ray. Mahuhusay ang aking mga estudyante. Talagang nakinig kayo sa discussion ni Sir ngayong araw. Ngayon naman, magkakameron tayong pangkatang gawain. Papangkatin ko kayo sa 3 upang sagutan ang mga nakahandang gawain at pipili kayo ng isang kagrupo nyo upang ipresenta sa klase ang inyong gawa. Meron lamang kayong 5 minuto para sagutan. Pero bago tayo magsimula, ano nga ba ang mga pamantayan sa paggagawa ng pangkatang gawain? Ikaw nga, Andre? Tama, gumawa ng tahimik. Ano pa? Yes, Lawrence? Tama, makilahok sa kagrupo. Maaari na kayong magsimula. Para sa group 1, panuto, pangalanan ang bawat lines o linya. Para naman sa group 2, para naman sa group 3, panuto, pangalanan ang bawat ray. Ngayong tapos na ang lahat sa ating pangkatang gawain, maaari na magpresenta ang bawat grupo. Paano nyo natapos ang inyong gawain ng mabilis? Magaling mga bata, ang pagkakaisa at pakikilahok ay nakakatulong para maging mabilis matapos ang isang gawain. Para sa ating pagtataya, piliin lamang ang tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Mga bata, para sa inyong takdang aralin, gumawa ng sariling figure na makikita ang point, line segment at ray na may pangalan. Isulat sa inyong kwaderno. Dito na nagtatapos ang ating aralin. Sana ay may naintindihan kayo sa ating tinalakay at sa susunod muli natin pagkikita. Paalam mga bata!